Aba, ang balita naman ngayon ay mukha daw itong San Miguel Beerman ay ready na makipag-usap dito sa Blackwater Bossing. Kung hindi niyo pa nababalitaan, kinumpirma na ng Blackwater na for trade na itong si Cedric Bearfield at itong si Christian David. Yun mismo owner nila ang nagsabi na nasa trading block na ito. So ibig niya sabihin, ready rin sila makinig sa mga offers ng iba't ibang mga teams at iba't ibang mga koponan. Although usually MVP Group ang kausap nitong Blackwater pagdating sa mga trades, hindi natin mayalis yung posibilidad na susubukang kunin ng San Miguel Beer itong si Cedric Bearfield. Dahil alam nating magaling ang nasabing guard at pwede to dito sa San Miguel Beermen. Kung sakasakali, pwede talaga na mapunta yan dito sa San Miguel kung sakasakali. At hindi naman ako magtataka kung magkakaroon ng major offer sa San Miguel. For example, baka si Jeron Teng ang ibigay nila para dito kay Cedric Bearfield. Plus, isasama nila yung isang first round draft pick. Or pwede rin na baka si Motaw Tua ibigay nila para dito naman kay Christian David. O kaya isama nila si Andreas Kahilig. So maraming mga trade assets ang San Miguel. Pati na rin si JM Calma. Pwede nilang ibigay yan. Kaya sa tingin ko ito magiging magandang sitwasyon para dito sa San Miguel if ever ito nga ay matuloy na. Kaya itong San Miguel Beerman din ako magtataka kung bakit nila gustong gawin ito. Kaya sa tingin ko magiging mas malakas itong San Miguel kung makuha nila si Cedric Bearfield. Ano yung nangyari? Magiging maganda talaga yung laban ng San Miguel dito sa darating na Governors Cup. Of course, alam natin nagagawa ng paraan itong MVP group para sila makakuha kay David at dito kay Chris, kay Cedric Bearfield. Pero mukhang pipilitin daw talaga ng San Miguel Beer na talagang ma-confirm na sa kanila tumapunta. Kaya nga, hindi na tayo magtataka kung ito talaga yung mangyari. Dahil syempre, of course, kung ikaw San Miguel, pipilitin mo talaga na ito yung magawa. Kaya nga, good move ito sa San Miguel kapag nakuha nila yung dalawa. At napag-uusapan natin yung mga posibleng trades, no? Ito si Joshua Monson talagang nasa trading block na yan at mukhang itong Converge Fiber Xers hindi pa sumusuko dito sa pagkuha sa kanya. Alam natin na sinubukan kunin itong Converge Fiber Xers, itong si Joshua Monson dati pa. Pero hindi nila nagawa dahil nga hindi sila nakasundo doon sa palitan sana para dito kay Alex Stockton. So sa ngayon, tignan natin kung ito yung mangyayari na, no? Dahil yung unang offer, Stockton for Monson daw. Pero hindi sila nagkasundo. So ngayon naman, baka iba na ang i-offer ng Converge Fiber Xers para mapapayag nila ang nasabing guard. Kasi sa ngayon, itong Titan Ultra, mukhang naghahanap ng ibang mga players at baka hindi si Alex Stockton yung gusto nila. Although, may mga lumalabas na reports na ang Converge ang ayaw i-trade si Stockton. Pero ngayon, dahil sa mga iba't ibang nangyari sa Fiber Xers, baka pumayag na ang Converge na matrade sa wakas itong si Alex Stockton para kay Joshua Monson. Kung sakaling matuloy man yung trade na yan, sa tingin ko, magiging beneficial doon sa dalawang teams na involved. Dahil syempre, ito si Stockton at si Monson, parehong mahusay na players yan at halos identical yung laro nila. Although, sabihin natin mas medyo maganda yung scoring field goal nitong si Monson rather ni Stockton. Pero pagdating naman sa decision making, diyan nakakalamang si Stockton kaysa dito kay Monson. Kaya sa tingin ko magiging maganda tong trade na to para sa dalawang nabanggit na teams. Lalo na at pareho nilang gustong bumawi dahil naging disappointing yung kanilang performance dito sa nakaraang konferensya. Parehong magang na-eliminate. So pipilitin talaga nila na sila ay makabawi at manalo na. So wag na tayong magulat kung ang nabanggit na trade ay matutuloy. At syempre, alam ni Delta Pineda yung ginagawang move ng San Miguel Beer na nagpapalakas. At alam niya na susunod na dyan itong MVP group dahil nga ite-trade na rin daw itong si Bearfield at si David. So nagpapalakas na rin ang Converge Fiber Xers.